Okay, good evening po sa inyong lahat. Video ko na. Video na ako. Okay, medyo may konti pong delay, no? Inayos lang po. Okay, bago po tayo magsimula, kamusta na po kayong lahat sa inyong mga tahanan? Mabuti naman Kasama, po. okay lang po. Kasama ng inyong buong pamilya na sa oras na ito. Oras ng ating pagninilay-nilay, pagbubulay-bulay, no, sa salita ng Diyos. Kaya po malaking bagay po na ang mga mananampalataya sa panahong ito ay nakakarinig ng tinig ng Diyos. Amen po ba? Okay, bago po tayo magbalataktakan, tayo muna po sumandaling yumuko at sama-samang manalangin aming Diyos na buhay, banal, makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay muli mong niloob na magkatipon-tipon sa aming mga tahanan. Kagaya po ng aming nakagawian, ang aming weekend worship service na amin pong ginagawa sa tuwing sasapit ang araw na ito sa loob ng 7:30 ng gabi. Panginoon, muli ka naming sasambahin, dadakilain at luluwalhatiin sa amin pong pagtitipong ito. Kaya po Ama, hinihiling po namin, turuan mo kaming magpakumbaba. Alam namin na ang pagpapakumbaba ay iyo pong ipinag-uutos sa amin. Nakaakibat sa salitang pagpapakumbaba ang pagpapasakop sa iyo, paggalang sa iyo, at pagsunod sa iyong mga salita. Mahalaga po, Panginoon, sa iyo na kami po ay magpasakop upang tunay na masunod namin ang batas, kautusan at tuntunin mo, Panginoon, sa buhay namin bilang mga mananampalataya. At sa mga oras na to, Ama, aming Diyos na banal, kung kami po, Panginoon, ay nakakagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, mga bagay na aming inisip, sinalita o nagawa, Ama, inihingi po namin ang iyong pagpapatawad sa kasalanang amin nagawa, pagkakamali at kahinaan namin, Amang Banal, sapagkat tinuruan mo kaming magsisi. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, ang pagsisisi ay isang kautusan mo, Ama. Kaya po, Ama, sa gabing ito, inihiling po namin na ang patnubay, ang Santong Espiritu, ang iyong salita, ang siya po namin maging gabay. Salamat po, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral po namin ng iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming nakakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Nakikita niyo po ba sa inyong screen? Maliwanag po ba, mga kapatid? Ang title po. Say amen po kung ito po'y maliwanag Amen. na nakarating sa inyo. Thank you, sister. Okay, no? Ang Diyos na tumawag sa atin. Ilan po ba sa atin
ang maaaring makapagsabi na tayo sa simula't simula pa ay pinili ng Diyos at alam ng Diyos kung sino ang para sa Kanya. Kaya po, no, mga kapatid, no, ang Diyos po magpala sa atin. Diyos na tumawag sa atin. Buksan po natin kung may mga Bible tayong hawak sa inyong mga tahanan. Ano po, English man yan, Tagalog man yan, no? O kung anong uri ng interpretasyon na sa inyo po ay mas makakagaang na maunawaan ninyo ang Biblia. Sa pangalawang aklat ni Pedro, basahin po natin ang nilalaman nito. Sabi po sa unang talata, ayon sa kanyang ulat, ang magandang balita tungkol kay Kristo. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Kristo. Mga kapatid, no? Isang pag-amin ni Pedro bilang apostol, no? Kay Pablo bilang alipin ni Kristo, kay James ganun din. Para bagang pinalalabas nila, no, sa mga unang entrada po na inilalahad ng pagsulat na ito na sila'y pagmamay-ari ng Diyos, na sila'y lingkod ng Diyos. Kaya pagbubukas pa lang ng kanyang sulat mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Kristo para sa inyo lahat na tulad na may tumanggap ng napakahalagang pananampalataya. Pagbubukas pa lang po ng liham, no, nagsisimula na sa pananampalataya. Seed of faith na itinanim ng Diyos sa kanila sa simula't simula pa nang makasama nila ang Panginoong Kristo. Mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na sa Kristo. Sundan nyo lang po, no? Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag, yung ating pong title, no? Tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalawalhatian at kadakilaan. Talatang 4, sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Talatang 5, dahil dito'y sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang mga bagay na ito, kabutihan sa inyong kabutihan. Ang kaalaman, mga kapatid, kailangan po nagde-level up ang mga mananampalataya. Hindi po stagnant, mga kapatid, para sa inyong kaalaman. Hindi kayo mananatiling nasa ibaba. Kailangan nagde-level up, umuunlad, nag-grow
tumatatag, tumitibay. Sundan niyo lang po, nababalikan ko lang, verse 5. Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, knowledge to knowledge, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, self-control, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Talatang 7, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig umuunlad, no? Ang kabilin-bilinan po ng sumulat, kailangan umuunlad tayo. Hindi katulad ng sinasabi ng ibang mga tao po, no? Medyo kakambyo lang po ako, mga kapatid. Kamusta ka na? Halimbawa, dati pa rin. Hindi po dapat ganon, mga kapatid. Kinukumusta mo? Sasagot sa iyo, dati pa rin. No, hindi ganon po ang pamantayan ng mga Kristiyano. Kailangan nagle-level up tayo, umuunlad, umaasenso ang buhay espiritual natin. Talatang 8. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ng inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Mga kapatid, tingnan niyo po ang salita ng Diyos. Madali naman po unawain. No? Madali pong unawain ang salita ng Diyos at may nagpapaunawa po sa atin, mga kapatid. Ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung ang mga katangiang ito, ano? Yung binanggit po natin ng una, mga kapatid, ang mga katangiang ito, no, yan, ay dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, ang inyong kabutihan, ang kaalaman, sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan, sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman pa ang inyong pagkilala sa Panginoong Hesukristo, ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit, mga kapatid, kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Oh, talaga naman po, ang tao po talagang may sakit na makalimot. Ano po, no, sa inyo lang po mga discussion, ano? Kaya po ipagpasalamat natin sa Diyos, no, na tayo ay patuloy at patuloy na pinapaalalahanan ng Diyos na buhay. Talatang 10. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Okay, uulitin ko po, ha. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak, no, makonfirm natin. Kailangan po makonfirm natin ang ating pagkatao, ang ating pong sarili, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo
na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, ang mga naunang nabanggit po ni Pedro, hindi kayo matitisod. Hindi kayo kakaliwa, hindi kayo kakanan, hindi kayo aatras, hindi kayo matitisod. Diretso lang kayo. Move forward. Amen. Sa ganitong paraan, tingnan niyo po, i-confirm natin po, sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na sa Kristo. Hallelujah, Lord. Kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanang inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sariwain ito sa inyo. Sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa, sabi ni Pedro. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Talatang 15, kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyo lagi ang mga bagay na ito kahit na ako'y pumanaw na. Hallelujah, Lord. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian, ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig po yan ng mga alagad. Siyang nagpatibay sa kanilang pananampalataya. Talatang 18, narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Kaya naman, dali lang po mga kapatid, ha? Dali lang po. Yan, tuloy natin. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala na sa ipinahayag ng mga propeta. Tingnan niyo po, no? Napakabuti po ng Diyos sa buhay natin, ha? Pagmasdan niyo po ang verse 19. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Bakit po? Aside po ng ating senior pastor, nakikita niyo po ba, no, ang pag-aaral natin, no, sa mga propeta. Pag nilayan niyo po kung gaano tayo ginagabayan ng Diyos. Mga kapatid, nasa pag-aaral po tayo ng mga tungkol sa mga propeta. Minor prophet. At pag natapos natin po, no,
Sa katauhan po ng ating senior pastor, pupunta po tayo sa major prophet. Makakabuti ito pag-ukulan ninyo ng pansin, mga kapatid, sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman, yung mga tao pong namumuhay sa kasalanan, na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Thank you, Lord, sa gabay mo, Panginoon, sa aming iglesia. Hallelujah. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makakapagbigay ng sariling pagpapakahulugan sa alinmang propesiya sa kasulatan. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, napakapalad po ng ating iglesia. Hallelujah! Ang sarap naman palakpakan ng Diyos. Purihin ang pagkabasa po ng banal na kasulatan. Saklat po ni Pedro. Mga kapatid, babasahin ko lang po yung introduction ko at inyo pong pakinggan. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa maraming grupo. Napapansin niyo po ba, no? May grupo sa Bacoor, may grupo po ng mga mananampalataya sa Dasmariñas, may grupo po ng mananampalataya sa Imus, o saan man dako ng Cavite o bahagi ng bansang Pilipinas. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa maraming grupo ng mga mananampalataya. Ang pangunahing layunin nito ay upang labanan ang mga turo ng mga huwad na grupo o guro at ang mga kasamaang ibinubunga nito. Parang nahahaluan po, no? Tignan niyo po, ha? Ang kasagutan sa mga problemang ito ay nasa pananatili sa tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo na ipinapahayag ng mga nakakita kay Jesus at nakasama niya sa panahon na siya ay nagministeryo sa mundong ito. Si Jesus at ang mga disipulo na nakarinig ng kanyang mga pagtuturo, nababahala siya higit sa lahat, sabi ni Pedro, sa turo na si Kristo ay hindi na babalik. Mga kapatid, tignan niyo po, no? Napakaganda po ng pangalawang Pedro. May mga katuroan pong lumalabas na si Kristo ay hindi na daw po babalik. Sinasabi ni Pedro na naaantala ang pagbabalik ni Kristo dahil sa katotohanan. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Binanggit po yan, no? Sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Mga kapatid, at bilang pagbubukas ng sulat na ito ay upang ipahayag sa mambabasa
at tagapakinig ng salita ng Diyos, ang kanilang paglago sa kaalaman sa Diyos at sa banal na kasulatan. Tingnan niyo po, no, maalala niyo po, ang mga propeta po ay direct na nagpahayag ang Diyos Ama o ang Panginoong Yahweh para sa mga propeta. Kaya po binanggit. Makikita niyo po sa Biblia, no? It is written, no? It is written, nasusulat. Yan po ay mga direct nakapahayagan ng Diyos Amang nasa langit sa mga tao bilang mga propeta. At ito po ay isinulat nila. At isinulat ng mga taong kinasihan ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Yan po. Ang kapahayagan po ng akin nabanggit, mga kapatid. No, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ang maraming tao. Kaya naantala po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Hallelujah. Ang pagpapahayag ng pagkamakatwiran ng Diyos sa mga talata pong 4 na ating pong babanggitin, mga kapatid. Sundan niyo lamang po ako, mga kapatid. Tatalakayin po natin ang mga bagay na to. Sulat ni Pedro na tumutukoy sa Kristiyanong pananampalataya. Napakahalagang pananampalataya. Dakilang halaga. Walang katapat na halaga. Alam naman natin po na pinagsimulan ito ng mga sinaunang tao na nilalang ng Diyos katulad ni Abraham, Isaac, and Jacob. Mga kapatid, mula kay Simon Pedro, isang lingkod ng apostol ni Jesucristo. Para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya. Mapalad po tayo, mga kapatid. Kung walang pananampalataya, mga kapatid, ang isang tao, tandaan po natin, sayang nabuhay pa tayo sa mundo. Walang kabuluhan ng lahat. Mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na sa Kristo. Verse 2. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesukristo. Panginoong Jesus. Dali lang po, inumbla ko ng tubig. Oh. Makapangyarihang salita ng Diyos. Ipinagkaloob niya sa atin ang salita upang tayo ay makapamuhay na may kabanalan. Amen. Dahil sa salita ng Diyos, no, binabago niya ang ating pagkatao, binabago niya ang ating isipan, binabago niya ang ating puso, mga kapatid, upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. Verse 3. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian
at kadakilaan. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Pagmasdan po natin ang naging buhay ni Abraham. Kung papaano ito nagsimula. Bago siya sumunod sa Diyos, sa ating Panginoong Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan, ang iyong ama, ang mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Tingnan niyo po ha. Pag binasa niyo lang po ng ganyan at hindi kayo nagnilay-nilay, hindi kayo nagbulay-bulay at pinag-aaralan sa malalim na pangunawa mga kapatid. Ulitin ko po sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan, ang iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Ibig sabihin po na sinasabi ng salita ng Diyos, iwan mo ang iyong lumang pagkatao. Mga kapatid, maging kayo po ay masusuri nyo bawat talatang akin pong babanggitin. Tuloy lang po tayo, iiwan natin ang ating lumang pagkatao. Although, tingnan nyo po ha, may battle po, mga kapatid. May mga labanan mangyayari. Magmumula po yan sa inyong pamilya. Kaya po hindi lahat po, tignan niyo po ha, hindi sa panahon na to makikita niyo po sa ating sambayan, sa ating pamilya, na para bagang wala silang interes ang tingin po ng mga tao. Tuloy lang po tayo mga kapatid ha. Verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. Napakarami pong pangako ha. At gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. At gagawin kong dakila. Sorry po, parang may mali po, no? May mga mali pong word, no? Sa iyong pangalan at ikaw, sorry po ha, mga kapatid, may mali pong mga word, no? Pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yan po ay pangako ng ating Panginoong Yahweh. At sa iyo'y magpapala, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumampa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Tingnan niyo po, wala po tayong karapatan mga kapatid. Sa totoo lang po na sa binabanggit po nito ng salita ng Panginoon, siya lamang po ang may karapatan na magpala sa atin. At kung sa atin po ay may susumpang mga tao, susumpain tayo mga kapatid, siya po ang unang nakatikim. Tingnan niyo po, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Siya lamang po ang may karapatan ng lahat ng ito. Mga kapatid, kung sumpain man tayo ng tao, siya lang ang may karapatang gumanti. Mga kapatid, pagmasdan niyo po ang salita ng Diyos. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Hindi niya alam ang direksyon niya.
Hindi niya alam ang kanyang patutunguhan at magiging buhay ni Abraham. Ang tanging napakinggan ni Abraham ay ang tinig ng Panginoong Yahweh. Mga kapatid, tignan po natin ang ating buhay. Tignan natin ang katungkulan ng tao na marinig natin ang salita ng Diyos, ang binhi ng salita ng Diyos na natanim sa ating tenga tungo sa ating puso. Mga kapatid, ang katungkulan ng tao, sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Pagmasdan natin po ang susunod na mga talatang ito, kung ito po'y hindi nawawaglit sa inyo, mga kapatid. Ang kasaysayan naman ni Moises, sabi sa Exodo, Kabanata 3, mga talatang sumusunod 1 hanggang 6. Samantala, habang nagpapastol si Moses ng kawan ng biyenan niyang si Jethro, na pari. Tingnan niyo po, si Jethro po ay isang lingkod ng Panginoon bilang pari sa panahon nila. Pari, lingkod ng Diyos, pari, tinatawag sa atin sa panahon na to, kamanggagawa ng Diyos. Si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, sa paanan po ng bundok. Ang bundok ng Diyos, ang Mount Sinai po, no? Bundok ng Diyos po yung pinananahanan niya po yan, no? Diyan siya nagdodwell. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya ng parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Naalala niyo po ba yan, mga kapatid? Nagliliyab apoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko ngang mabuti. Tiniyak niya po sa pangalawang pagkakataon kung bakit hindi iyon natutupok, gayong nagliliyab. Ibig sabihin po, hindi yung mga pong sanga, dahon, hindi po naglalaglagan, nananatili siyang buo na nagliliyab na punong kahoy. Hallelujah. Nakakamangha po, no? Ang mga kapahayagan ng Diyos sa buhay ng mga taong ito. Nang lalapit na si Moises, listen po, church, tinawag siya ni Yahweh. Tingnan niyo po, ang focus po natin, no? Paano po ba tayo tinawag, pinili ng Diyos? Kaya po yan ang makikita natin sa sulat na ito, no? Sa paglalahad sa sulat po ni Pedro, isa sa mga alipin ni Kristo. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh. Buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Narinig niyo po ba ang tinig ng Diyos? Narinig niyo po ba ang tinig ng Diyos? Say amen, mga kapatid. Ang sagot ni Moises, ano po iyon? Sagot niya.
Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, paalala lang po ang kinatitirikan po ng ating panambahan, iyan po'y banal. Hallelujah. Diyan po nananahan ang ating Panginoon. Tandaan niyo po, siya ang katawan ni Kristo at ang ulo ng iglesia. Banal po ang kinatitirikan ng ating building. Ang lupain nakaloob sa atin ng Diyos. Hallelujah, Lord. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat marumi po. Sapagkat banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinasamba ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at Jacob. Hallelujah. Pag nilayan po natin, mga kapatid, ang sulat na ito na inilahad ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya sa bayang Israel na nagkalat sa daigdig, mga kapatid. Patuloy tayong inaakay ng Diyos sa mainam na pastulan. Wow! Lahat po sinusustain ng Diyos pag tinitingnan niyo po ang buhay natin. Sa totoo lang po, ang sarap ng buhay natin. Yan po ay kaloob ng Diyos. Lahat po yan, provision ng Diyos sa atin, mga kapatid. Sabi nga po sa mga talastasan, sa mga opinion, understanding, pagkaunawa sa nakaraang Deuteronomy chapter 8, God will provide. Lahat na lang po ibinigay na sa atin ng Diyos. Ang kautusan at batas ng Diyos, huwag natin siyang kalilimutan. Huwag tayong tatalikod, mga kapatid. Ibig sabihin po, yan ay pakikipagtipan ng Diyos sa bayang Israel at sa lahat ng mga mananampalataya sa buong sansinukob. Mga kapatid, dito ko po muna pansamantalang puputulin ang pangangaral po ng mabuting balita. God bless you po sa inyong lahat. Hello? Hello, Trix. Mag-a-announce ka? Sige po, mag-share lang po ako ng screen.